Dr. Rosemary Liqueta, ang Executive Director po ng National Kidney and Transplant Institute, aka NKTI. Doktora, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, sir. Yes, good morning Opo. po. Good morning, si Ted po ito, tsaka si Chacha sa Radyo 5. Ted. Opo. Yes. Doktora, ano ho muna ang official na statement dito ng NKTI dito po sa lumabas kahapon na report ng NBI na may sangkot umano na kawani ng NKTI dito po sa organ trafficking na ito? Nalaman ho natin yon mga bandang tanghali. Una, ang sinabi pong pangalan ng nurse ay hindi po siya head nurse, no? Siya ay nurse sa isang unit natin dito sa NKTI. At kaagad naman, tinawag namin siya at sabihin natin, investiga ba yan or not? Kasi hindi naman, wala talagang preliminary investigation pa na sinasabi ang NBI sa amin. Tinanong namin kung meron siyang alam tungkol dito. Talaga hong sabi niya hindi niya alam. He denies it. So, hindi man kami sa ngayon makaimbestiga din nang hindi rin kami tinutulungan ng NBI kung sino yung mga taong yon. At hello? Yes, ma'am. Kami po nakikinig, Doktora. Kasi parang naputol yata. Hindi po, ma'am. Tinignan din namin, may pangalan ng 3 alleged donors. Hindi naman, yun lang hanggang doon ang aming, na hindi naman sila naging pasyente ng NKTI. So, hanggang doon pa lamang kami at hindi sila din inopera dito sa NKTI. Opo. So far po, mayroong binabanggit at nabanggit na head nurse na title, hindi naman totoo. Kung hindi, ang isinasangkot dito na hindi pa ho klaro kung totoo ka ninyo ay nurse sa isa ho ninyong unit. Tama po, ano po? Nurse siya dito talaga, pero hindi siya head nurse. At wala naman siyang, dahil nga sa kanyang unit na wala namang involvement sa mga transplant, no? Oo. So, I don't know kung totoo din na may access siya kasi wala namang involvement sa transplant. Yung kanyang unit. Na kung may access siya sa mga pasyente. Yun lamang ang masasabi namin. Opo. Doktora, at saka sabi nila na pinaghahanap siya, wala namang pumupunta dito sa NKTI para hanapin siya. Opo, Doktora. Opo, maganda rin po siguro maunawaan natin kasi alam po naman natin marami po ang mga naghihintay 'di ba ng donor sa kidney. At at meron din po naman na mga pwede kang mag-donate kung iyong kadugo o talaga namang may consent. Paano ba ang paraan para po sa pag-donate, pagbibigay ng kidney o kaya po naman doon sa mga naghihintay ng donor ng kidney diyan po sa NKTI, ma'am? Ang karaniwan, pagka living donor, pinipresenta ng recipient, ng prospective recipient ang kanyang prospective donor. Pinipresenta niya sa doktor, karamitan sa nephrologist. Tapos i-work up nila yan sila. At kung related naman, alam mo na yung mga birth certificate na they are related within the 4th degree of consanguinity, ibibigay nila lahat yon. Kung hindi naman nila kamag-anak, yung bibigay sila ng supporting document. Doktora, hihingi lang po ako ng paumanhin kasi nagchat-chappy lang po tayo. Pwede ho ba naming ayusin lang po ang ating pong linya, Dok? Sandali lang po. Sandali lang po, Dok. I beg. Sandali lang po. Sige. Pakiayos lang natin kasi si Doktora siguro hindi rin sanay makapanayam. Kaya po, ganito po ang ating sitwasyon. Kami lang po hihingi po ng pangunawa sa ating mga tagapakinig at mga manonood. Ito'y napaka-importante na issue, dito po sa usapin ng kidney transplant. Mahaba listahan niyang girl. At ako rin po mismo, may mga kaibigan ako, kakilala, na successful yung kidney transplant, mga kapatid. Meron pong mga donors na kamag-anak mismo, yung pong donor. Meron din po namang yung donor ay hindi kamag-anak. May mga ganun po.
Maraming mga kwento-kwentuhan dyan, usap-usapan dyan, but definitely mga kapatid, dyan sa NKTI, ang isa sa mga facility ng gobyerno na ito ho talaga ang specialty. Ito ho talaga ang kanila Yan ang pong focus. tinututukan. Kaya nga, National Kidney and Transplant Institute. Oo. Ang ating po lamang, ano ba ang panuntunan? Ano ba legal? Ano ba ang tama? Ano ba ang dapat? Kasi yung pong naiharap kahapon ng NBI nga, nakita mo yung video, di ba May pinakikita? mga ano po, May mga tahe. stitches. Opo, Kasi po, ang sinasabi sa report kahapon na meron pong 9 individuals, siyam, kung saan po, 4 dito ay nakuha na po ng kidney at sinasabi nga po na yung 5 montik na. Kanila pong sinalakay, ang isa pong maliit na clinic kung saan po ginagawa yung pagkuha ng kidney, ng bato sa mga taong ito, mga ang turing sa kanila ay victim. And then, ang sinasabi po, sila daw po'y binabayaran ng halagang 200,000 piso para po sa kanilang bato. Yun ang ibinibigay doon sa pagkukunan. Iba po siyempre yung nag-aasikaso nito, paano dadalhin yan, yung organ na yan sa NKTI kasi doon po gagawin yung operasyon. So ito nga po sinasabi na organ trafficking, labag sa batas yan, bawal po iyan. Ang binabanggit po dito na rescue po yung 5. At yung po sinasabi, ang contact daw po doon sa NKTI ay isang empleyado roon. Okay, balikan lang po natin si Dr. Rosemary Licueta. Balikan natin si Doktora, Doktora Rose, ma'am. Hello, ma'am, Doktora. Hello, Doktora. Yes, opo. Salamat. Sige, ma'am, doon tayo naputol po. Kapag ka ninyo may donor, kapag po magkamag-anak, 4th degree of consanguinity, paano ma'am yung proseso? Meron ho tayong ethics committee, no? So, isasubmit ngayon yung mga birth certificate na magpo-prove na sila ay magkakamag-anak. Okay. Up to 4th degree of consanguinity. Kung hindi sila magkamag-anak o beyond the 4th degree, alam mo naman mga Pilipino, extended family tayo lahat, magpo-prove sila na sila ay may emotional attachment. No? So, and then mag-undergo sila ng interview ng ethics committee natin. So, yun ang sinasabi namin na isang sala yon para malaman na walang trafficking, no? Hindi commercial purpose, no? Yung pong pagbibigay po ng bato, no, ng donasyon. Yes, parang altruism, ganyan. At wala itong bayaran kasi ganun ang mga trafficking may pinag-uusapan na bayaran. So, maraming ano 'yan. Pero na-work up na rin sila ng mga doktor. Na-work up sila malamang ng nephrology o ng transplant surgeon, ganyan. Kaya may mga lab test din na tinitignan na pwede silang mag-donate. Hindi lamang sa kanilang affiliation na sila ay magkakilala, etc. Kasi kung may abnormal man sa mga laboratory nila, hindi rin pwedeng mag-donate. Opo. Ma'am, kaninyo, may ethics committee kayo dyan. So, araw-araw, ma'am, ilang ba ho ang nagaganap na operasyon dyan, more or less, ng kidney transplant? Depende, no? Siguro lagay natin na on the average, lagay na lang natin on the average 3 or 4 a week. Okay. Hindi naman yung araw-araw na meron. Sige po. So kung ganun po, talagang abala itong inyong ethics committee sa pagsiguro na naaayon sa panuntunan at batas ang lahat ng mga kidney donation. Yes, yun ang atin talagang pinagpipilitan na sumunod ang lahat ng mga transplant namin sa process na ito na ipipresent sa ethics committee. Okay. Ma'am, yung pong, di ho ba't meron ding mga sinasabi po na organ donor na kapag may nangyari sa kanila, sa aksidente, ay maaaring kunin. Yun ho ba yung nangyayari? Yan ho yung yung kunyari aksidente. Yun ang aming deceased organ donor. Okay. Ang NKTI, Human Organ Preservation Effort, ang authorized ngayon na mag-accept ng mga
listahan ng mga pasyente na wala silang donor. So mag-enlist sila dito sa ating waiting list ng cadaver organ, waiting list. Pag nag-enlist sila, yung mga recipient, kailangan na work up na rin sila, no? So, i-enlist sila. Ngayon, meron din donor allocation criteria na sinusunod kung kanino ibibigay yung kidney na yon na makukuha natin sa mga na-aksidente. Kunyari, sa blood typing, sino ang mga nasa lista sa blood typing? Hindi po yan first come, first serve. Kasi may criteria tayong sinusunod, pero ang nagsasala nito, screening sa criteria na ito ay hindi po ang NKTI, kundi ang Department of Health na tinatawag nating PhilNOS, Philippine Network for Organ Sharing. Okay. So, pagka ang pasyente ay natawagan na nila o merong nakamatch sa iyo, titingnan kung saang ospital yung pasyenteng yon, tinatawagan ngayon ng ospital. Nasa inyong pasyente na nakamatch yung kidney na galing sa deceased organ donor. Ganun ho ang proseso. Okay, para ho klaro ito, no? Sa ito ho talaga ang sinasabi po na regulasyon. Ngayon, ma'am, doktora, balikan lang natin tong binabanggit po na sa report sa NBI, ha? Opo. So, ang sinasabi po dito kasi, meron daw pong 5 na mga individual, yung 4 po na operahan na, nakuna na ng kidney, no? And then, meron daw 5 na montik na. Ma'am, sa mga sitwasyon po na kung ikay ooperahan sa isang clinic outside of NKTI, no? Hindi ho ba, ma'am, kung ito po ay dadalhin sa NKTI, hindi ho ba may proseso yan doon sa pagtransport man lamang yan, etc. At kung ito ay ilalagay doon po sa itong kidney po na kinuha doon sa nagbenta ng kanyang kidney, ma'am, hindi ho ba di ba mahirap makalusot yan? Paano makakalusot yun na meron, di ba lahat yan bago ka operahan, may mga preparasyon muna yan, di ba? Meron po operating table, etc. Pati po yung pagdating ng kidney, hindi ba meron pong pamamaraan para mo ma-stack yan at maging gumana lamang yan ilang oras o paano po, ma'am? If you're talking about living donation, hindi naman sila pwedeng, may donor dito, may recipient, o operahan na NKTI. Kasi kailangan dumaan din sila sa proseso ng ethics committee sa living donation. Sa naman, baka yung sinasabi mo, yung kunyari galing sa na-aksidente na kidney, ano? Hindi ma'am. Ito ba? Kasi ako ay nag-iisip lang dito sa report na to. Kung meron na nakunan ng kidney, no? Itong 4 na ito, saan napunta yung kidney nila? Ginawa ba yung transplant sa NKTI? Kasi kung pwede ba yun, ma'am, na kukunin yung kidney sa ibang clinic, doon kukunin, at tapos dadalhin dyan sa inyo na yung organ na? Hindi po pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi dapat kahit na living donation, dapat magkatabi sila na pasyente. Living donation, talagang magkatabi sila sa operating room, no? At saka dumaan din sila sa process ng workup at saka natignan na ang kanilang mga birth certificate o kung ano man yun na proof. So hindi pwedeng ang kidney ay dumadating lamang tapos ang recipient ipapasok dito. Hindi ho talaga pwede. Medyo sa lamang ho yan. Sa mga kwento-kwento lamang ho yan na ano. So meaning technically po, hindi maaaring dadalhin na lang dyan yung pyesa, kumbaga. Hindi po para pwede ikabit, yun. di ba? Kumbaga, yung pong donor magkatabi sa operating room dahil pagkuha yan, doon naman po ililipat sa recipient. Opo. At bago mangyari yan, may mga test muna yan kung compatible sila, di ho ba? Ganon. Yes. Okay. Oo. Opo. Sige, ma'am. Moving forward po dito, anong balak ko ng NKTI doon po sa 4 daw na naoperahan na at sinasabi nga daw po mukhang ang recipient at operasyon ay nangyari diyan sa NKTI? Sa nalalaman namin yung pangalan na nakalagay 3 pangalan. Yun lang ang ma-verify namin. Hindi ho naman, wala silang pangalan dito na na-opera sila. So far, ha? Itong 3? Oo. Wala silang pangalan dito na na-opera sila.
So, 3 lang naman ng names na sinabi doon sa news, no? So, kung sino man yung 4, wala namang sinasabi din ng NBI. Kaya hindi namin yun malalaman kung sino man yun. Opo. So, Sige. definitely, itong 3 nagsabi, hindi dito sila inopera. At sila naman din ang nagsabi mismo na hindi po sa NKTI. Okay. Opo, sige. Pero ma'am, ito pong inyong empleyadong ito na lalaki, sabi ko kasi ninyo, lalaki ito, regular employee ito. Yes, oo. Regular employee siya at saka sa isang unit na walang kinalaman sa pag-work up ng mga donor at recipient. Opo. Opo. So siya na ho ang magsasabi kung ano ang kanyang maisasagot sa NBI, pero yun lang masasabi namin na ang unit niya na kung saan siya naka-assign ay walang kinalaman sa mga pag-work up ng aming mga recipient and donor. Opo. At ma'am, kasi nga po, ito'y aligasyon pa lamang at bilang isang regular na empleyado po ng NKTI, hindi agad-agad siya na maaring, alam niyo na, kumbaga dapat dumaan sa proseso bago ho kayo umaka-aksyon. Opo. Pero ngayon po siya naka-duty pa rin. Naka-duty siya, pero medyo kagabi nag-chest pain daw siya, no? Hindi naman namin mahindian, edi nasa emergency room under observation, abdominal pain o chest pain. Under observation siya. So kung talagang gusto talaga ng NBI na siya maimbestiga, hindi naman natin ikinakaila yun, no? Oo. Opo, sige po. So ma'am, sa mga nakikinig po ngayon sa atin, na mga sa inaabot ng ating broadcast sa buong Pilipinas, ano po ang inyong mensahe? So sa po ng gantong issue, yung pong mga maaring aluken para po mag-donate ng kidney, lalo na ho yung meron pong kapalit na halaga, ma'am, doktora. Mag-ingat lang sana din ang mga pasyente. Kasi alam mo mga pasyente, minsan very desperate sila na matransplant at wala silang kidney donor. Kaya nga po, we are strengthening yung deceased organ donation para ho yun ang maibigay sa kanila. Yung sana magko-consent yung mga sa aksidente na namatay kunyari sa aksidente, mag-consent ang family nila. Kasi yun lamang para matulungan natin ang mga pasyente about donors. Tapos huwag ho silang maniniwala kasi meron daw mga Facebook yung mga yan na pumapasok sila para maka-avail din ng donor. Hindi ho yun legal para sa atin, no? Kailangan malaman din nila yon. Opo. O sige. So, ma'am, kami po'y aantabay dito po sa magiging inyo pong kung sakasakali man ang inyo pong pagsusuri dito at maging sa NBI investigation sa kasong ito, doktora. Opo. Yes, sir. Opo. Actually, gusto rin naming malaman mismo from NBI para malaman din namin anong dapat namin gawin. Well, of course, lahat naman kami nakaabang, no, sa correct information. Opo, yes ma'am. Opo. Ma'am, so far po naman ma'am, kumusta ang inyong budget? Okay, meron ba kayong proposal para sa 2025? Nakalagay na po ba ito sa NEP? Meron na kaming na-submit at ayos naman ang ating budget for 2025. Okay, sige po. Ma'am, salamat po na marami, ma'am. Thank you po. Thank you, Ted. This is Ted, no? Thank you, yes, salamat. ma'am. Salamat, doktora. Thank you. Si Doktora Rosemary Licueta. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.